Yo, yo, yo! What's up? EJ Power nga pala. Tandito ulit tayo ulit sa MC Marathon Presents Isabuhay 2026 Tournament First Round. Sobrang, eto, panibagong taon, panibagong Isabuhay Tournament. Grabe yung na-release na lineup dito. Grabe yung mga kasali. Sobrang star-studded nitong Star-studded nitong tournament na to ngayon. Masaya ako sa mga kasali dito. Ang hirap mamili ng bias so far dahil lahat parang posible mag-champion eh. Walang tapon yung lineup. Yun, nung unang beses ko nakita yung lineup, sabi ko sa sarili ko, dalawa yung bias ko agad. Shei, pwede mag-champion ulit. Tapos sa abila naman is, kung magiging A-game si Sak Maestro sa lahat ng laban niya, feeling ko kaya niya rin mag-champion. Yun, so far yun yung dalawang yun yung bias ko nung nakita ko yung yung lineup. Pero pwede magbago tong opinion ko pag napanood ko na lahat ng ng laban nitong first round ng tournament. Pero yun, sige, unahin natin sa pinakataas ng bracket, which is eto. Papanoorin natin ngayon, Shei versus Bagsik. Grabe to, itong match up na to. Style wise, pareha sila pagdating sa personals. Mas mas malakas yung star power ni Shei. Mas malakas yung star power ni Shei, pero kita naman natin sa na, alam mo yun, ito yung mahirap pagdating sa battle rap eh. Kahit sino pwedeng ma-upset. Alam mo yun, parang lalo pag nagpakita ng A-game yung di mo inaasahan na makalaban, na magpapakita ng A-game na performance, pwede niya masilat yung sobrang favorite pagdating sa matchup na yun. At eto na nga, ginawa ni Enigma to, style-wise siguro kaya sila pinagtapat. Sobrang underdog ni Bagsik dito. Yun, yun lang masasabi ko so far. Ayaw magbigay ng spoiler. Napanood ko na tong laban na to, pero hindi ko siya panahihimay ng maayos. So, tignan natin, panoorin natin, himayin natin ng maayos to. Shei versus Bagsik, Isabuhay 2026 tournament. Let's motherfucking go! Ayaw nga pala, shoutouts nga pala sa suot ko ngayon, High Minds tsaka Flip Top na collab, Second Sight 15. Salamat kay Kuya Omar Baliw para dito sa siya nag-sponsor nito from Philippines with love. Kaakuha ko lang nung umuwi ako. Matagal niya nang binigay ito after nung event, pero nakuha ko lang nung after ko umuwi. So yun, salamat. Paano kaya ako mag-all in ako? Paano kaya ako mag-all in ako? Paano kaya ako mag-all in, all in, all in ako? Nanalo ng pointos si Shei, hindi niya mauna. Tig-2 minuto, dapat ako. Siya yung nauna, okay. Lima pa rin ang round natin, pero pakinggan natin to. Extra natin to. Second set 50, unang bayan, Shei. Ganyan na. Main event na si Bagsik! Pangarap niya to mula pa noon. Nung nalaman niyang ako makakalaban, tong talunan, nagtatatalon. Nay, tay, yung name ko andon sa taas ng heavyweights at kampyon. Sa sobrang proud yung poster pinatarpulin. Nasa gate nila ngayon. Hoy, sabit! Di porket nagtapat tayo, kahanay na kita. Lakas ko lang mandamay, pati sa main event na damay pa kita. Walang talento, walang pangalan, di mo deserve yung ganto. Ang Kiko versus ko, kahit apelido, 1/3 ko lang to. Yung concept na
Ang galing. Kita agad dito sa first few lines pa lang ni Shay. Bine-veterans move niya na agad si Bagsik and sobrang epektibo dahil hindi lumalampas yung 4 na linya na walang sumasapak na na punchline. Iba yung Shay, iba yung yung kartada ni Shay dito sa laban na to. Ang laban, ganda sana. Yung timing lang nakakaalarma. Kasi yung match-up parang pag... Pilido, 1/3 ko lang to! Yung concept ng laban, ganda sana. Yung timing lang nakakaalarma. Kasi yung match-up parang paglabas ni Badang sa kanyang mama. Masyadong maaga. Kasi bukod sa 3 beses nag-try out, 1 dosenang talo. Ano pa bang nagawa niya? O di ba? Parang nanay ni Abra. Wala na! Ari, Ito yung hinihintay ko na na gantong vibe ni Shay yung hinihintay ko nung laban namin. Pero yun nga, unfortunately hindi gantong klaseng Shay yung yung lumabas sa battle namin. Pero malakas pa rin yung pinakita niya dun sa laban namin. Ari, ayaw kitang pangunahan. Pero ang iyong pag-welcome sa kanya'y mistake. You let him cook pero walang battle na well done. Dapat dito sipain. Balo na nga, lahat pa ng battle halos walang views. Paano? Irrelevant ka sa movement, parang sapatos ni Righteous. Ang dami agad mga name drops ng MC na ginagawa niya, which is very Shay yun, yung ganong style. So, yeah. And he's supposed to what? Fill my shoes? Porket mahilig siya sa personal, siya nawawala kong anak. Well, it does make sense na nawawala to pagkat yung personals ko ibang level. Sa sobrang angat, hindi masundan ng mga nasa baba yung yapak. Ito'y ceiling versus floor. Mababa ka pa sa talampakan. Dito sa building, visitor, household name ang iyong kalaban. Ako'y nasa roof deck. May views na di mo mararanasan habang ikaw nasa lobby nagsusulat pa ng pangalan. Sino ba nagsabing tamod ko yan? Hindi ko disipulo to. Hindi galing sa itlog ko yan, libag lang sa singit ko to. Wala kang maipagyayabang, tatak mo sa isip mo to. Panalo mo, 2 lang, 2 titulo ko. Kasi pag ako nag-rap, on point. Di tayo pantay. Ito parang tomboy na nagre-reklamo sa barangay. Pinanood ko battles nito. Di ko matapos. Paano yung boses tunog bingot na tinahinang maayos? Ito, mahirap para sa akin na banggitin to. Pero, tama si Apex. Tama si Apex. Pansin ko lang dito sa sa event ng Second Sight. Kasi napanood ko na ibang laban. Sobrang daming call out kay Apex. Dahil siguro ito yung kasagsagan kasi nung nirelease niya yung Tuldok. So, yun, nagagamit siya ng ibang MC na as a reference. May ibang sobrang effective ng pagkaagamit. May iba ring medyo baduy yung pagkaagamit. Pero dito, maganda yung pagkaagamit ni Shay. Parang hindi niya ginamit talaga as parang context lang, parang gano'n. Yung nagpapaka-villain. Pero boses bayani ag bayani. Pero hindi lang boses yung pangit eh. Basic din sinasabi, parang 1 plus 1 equals 2 plus 2 equals 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8 tayo'y bag. Pero alam mo ba, one time nag-bars to. Sabi, Ang galing din talaga ng crowd control ni Shay. Isa to sa mga low-key na ability niya or underrated ability niya. Katulad nung laban namin. Example, ginawa niya yung
pinasigaw niya ng sir, yes sir yung yung crowd, which is tangina parang ang hirap gawin nun sa ganong kalaking crowd na mapasunod mo sila ng ganon. Tapos ngayon naman ito parang nagtanong siya ng 1+1 yung mga ganon. Yeah, sobrang underrated na ability ni Shay yung crowd control na ganyan. 8 tayo, ibang! Pero alam mo ba, one time nag-bars to. Sabi, sunog ka, ito'y parang Ogre Magi na may Aghanim's Wizard. Sabi niya kay Castillo, Una, it's Ogre Magi, not Magi. Pero okay lang, Pilipino. So anong Aghanim's Wizard? Aghanim's Scepter, tanga! So, sorry di ako makarelate. Di kasi ako naglalaro masyado. Actually, never ko nalaro yung Dota 2. Yeah. Aghanim's Scepter, tanga! Huwag ka kasi trying hard magpabibo. Partida yung linya may wizard pero walang talino. Dapat ang pag-aral sa reference, gawing rule dito. Hindi yung porket boses bayani, magbabanggit ng hero. Para kang si Ogre Magi, wala kang int, iho. Hindi lang pala 888080. Tas may personals pang nalalaman, Dota pa lang mali-mali na ng info. Meron pa yung intro. Personal na! Na para bang ibang sinasabi niyan, purong lyricismo. Puro ka lang chismis, puro ka mag-aanak dinidis mo. Kaya imbis boto makuha, kuhang-kuha yung inis ko. Hoy, Julian Nico, tigilan mo gamit mong estilo. Pag personals, dapat goosebumps. Ikaw ang cringe mo. Nagpiprint pa ng screenshot. Para maging convincing, kailangan mo pa ng resibo? Sa sobrang bobo mo magsulat, unang di naniniwala sa sulat mo, ikaw mismo. Nung battle niya kay Vit, dinis mo, aktivismo. Wala daw kwenta ang pagrarant nyo online. Sa kalye lang daw dapat ilabas ang galit. Tanga, kailan pa naging issue kung saan? Ang importante yung pinanggagalingan, malasakit. Bakit itong pido sa aktivismo gusto maging balakid? Alam ko na mali sa boses mo. Hindi mo sa tama ginagamit. Oh, tangina mo. Ang ganda nun. Alam ko na mali sa boses mo. Hindi pangit yung boses mo eh. Sa mali mo ginagamit. Parang yun yung gustong gawin ni Shay. Walang problema kung pangit yung boses mo. Kung sa tama mo naman ginagamit, magme-make sense pa din yan. Pero dito, ang ganda ng message. Maging balakid. Alam ko na mali sa boses mo. Hindi mo sa tama ginagamit. Lahat ng opinion neto, garbage. Kakairita. Ang dami mong bad takes, parang artistang tanga. Ang kritisismo sa gobyerno'y parte ng checks and balance. Ang gaganda ng metaphor niya na dito ni Shay. Artistang tanga. Ang kritisismo sa gobyerno'y parte ng checks and balances. Mali ka nang inaatake. Dapat ang manahimik, mga tulad mo na di alam yung sinasabi. I'm all for freedom of speech. Subalit ngayon nalilito. Ayoko sana mag-switch at maging hipokrito. But because of this bitch, naniniwala na ako na Arik, hindi lahat ng may boses deserving ng mikropono. Damn, solid round 1. Solid round 1 kay Shay. Ito yung nakita ko na kaibahan niya sa laban namin. Sa laban namin, ang haba ng setups niya. Lumilipas yung siguro 8 lines. 8 to 12 lines, wala pa rin dumadahapo na sa pack or punchline. Ganun kahaba yung setup niya sa laban namin. Pero dito, lumilipas yung 4 lines ng may malakas na na dumadapo na punchline. Mas maikling setup, mas maraming punchline,
mahaba yung oras pero hindi ko naramdaman yung haba. Hindi ko naramdaman na na dragging siya, hindi siya boring na na round. So yun, solid round 1. Solid yung na set na na mood dito ni Shay na standard sa battle na to. Malayo-layo tong hahabulin ni Bagsik dito. So yun, tingnan natin round 1 ni Bagsik kung makakasabay siya kay Shay. Yo! Yo! Pag kinukumpara kami, ayaw pa, ang daming arte. Inaasar mo yung talo ko, ganun ka rin naman dati. Yo! Sabi nila, yung laban na to, sobrang hirap ma-upset. Yung mga tao, sobrang duda. Yo, isa pa. Yo! Sabi nila, yung matchup na to, shit. sobrang... Feeling ko na uga si Bagsik kay Shay. Hindi niya expect na ganun kalakas yung presensya na ibibigay siguro ni Shay. I mean, wala pang first 4. Nagkamali na siya. Parang na 8 mile siya dito. Natin mga susunod na pangyayari. Yo, isa pa. Yo! Sabi nila, yung matchup na to, sobrang hirap ma-upset. Yung mga tao, sobrang dami-dami dyan sa akin na maliit. Pero imbes maka-apek, mas pinabangis yung loose. Pero imbes maka-apek yung sulat, lalong mas pinabangis para may sampal ko pabalik yung papakita ko ngayon kung ba't ako pang main event. Ikaw na raw yung mananalo Yun ang sabi dun sa FB. Pero kahit lumabas pa yung pambisay na tumalo kina Abra Patiloni o yung Shay versus Pukuda is not enough to face me. Saka, Edney, mas malakas lamang ka lang sa akin sa XP. Pangalan ko yung aangat sa'yo, retirement lang ng jersey. Kaya, rest in. May may something talaga sa boses tsaka sa ewan ko kung ako lang yun. May something talaga sa boses tsaka pronunciation ni Bagsik sa parang hindi siya pang rapper talaga. Kasi yung boses niya sobrang high pitch. Tapos bulol siya sa S. Kung ganyan boses mo, kailangan mo na sobrang lakas na sulat. Alam mo yun, para painggan ka ng tao. Kasi kung ganyan na nga boses mo, tapos alam mo yun, parang yung sulat mo, mid pa yung sulat mo. Parang, hindi niya makuha yung yung attention ng crowd or ng mga nanonood. Mapa-live man o sa video. Pisen babagsak sa kada shot para nasobrahan sa MP. Naka-ready na yung clips na mas mahaba pa kay Wemby. Feeling ko nga, may nag-comment, Cedric Bakay, shoutout sa'yo. Dagdagan sana ni Bagsik yung comedy. Feeling ko yung ganyang boses bagay siya pang comedy. Parang si Manda Baliw, sino pa ba? Perfect example si Manda Baliw. Hindi maangas yung si Kilan. Hindi maangas yung boses nila pero dahil nga komedyante sila, nagagamit nila ng tama yung pagiging makulit ng boses nila. Alam mo yun, hindi sila nagmamaangas sa battle pero nasa yung pitch ng boses nila nasa tamang style, nakuha ng kartada. Unlike dito kay Bagsik, ganito yung boses niya pero yung material niya, yung lyrics niya, pinipilit niya maging maangas. Hindi nagtutugma yung angas ng sulat niya sa boses niya. Kaya hindi nagiging convincing sa tao. Yan. Merci, ubusin yung laman ng magazine hanggang ma-empty. Kung tingin mong easy lang ako ma-FT, edi let's see. Ngayon sa isa buhay lalong mas magiging deadly. Nagkamali ka ng entry Jeffrey, dami gagawin ko sa'yo dirty. Mas masahol pa kay Pepsi, walang mercy. Kada upa ko di rent-free, madya-jetly. Mas smooth pa to kay Presley. Pag dumemsi, isang lefty na sa gedli, siguradong epilepsy. Tara, suntukan wantusawa. Nagkamali ka ng akala kung tingin mo kaya mo ko na mabata. Nagpakahasa at napuyat mag-ensayog ang umaga. Humanda kang humilata, sobrang gigil ka na banat ko ay para mong kalaban yung si Tyson bagong laya. Di lang 1-2 yung kargada.
Pagka-jab, may straight pambala, sabay right hook sa mukha niya. At kapag bubulagta na may kasamang uppercut pa natatama, sabay dahan, natatatama ko si Tipsy sa liig, pues ngayon sa pulyong baba. Kahit subukan pumuga pa, pilit magtigas-tigasan kada bara babalandra para kang tinatakalan sa akin lang mayuyupito. Mauugayan walang takas para kang kinukulatang bagong pasok sa presinto. Babanat-banatan ko yan dito. Yung suntok ko abot ng lagpas sa siko at hindi mo to mapipigilan sa lakas na parang presyo lang ng gas tumataas sa kada litro. Kahit ikaw yung paborito, punching bag lang kita rito. Manood ka ng replay tapos yung dami ng sapak bilangin mo na lang sa video. Yung mukha mo di mo na malalabas na para bang si Rey Mysterio. Dadalhin kita kay Kristo. Yung mata di nadidilat parang tropa lang ni Pio. Yun pa lang yung intro. Alam ko na gusto nyo ring mandamay pa ako ng konsino. Kaya wag kayong mag-alala kasi may bago akong info. Kumusta na yung pinsan mong si Ayo Kobayashi? Sana lalong lumala yung tabingi niya sa mukha na may Bell's palsy. Sobrang hirap pagkausap, laging chappy. Mas abnoy pa yung itsura niya kay Dambi. Sa lahat ng mga peak mukha siyang laging nakawaki para siyang si Boss Atan nakalabas isang mata na si laki ng takoyaki. Hindi niya pa nararanasan buong buhay maging happy. Kasi di niyo siya pinapakita kapag merong birthday party. Tapos pagka pinapalo niyo yung gamit stick pang hockey, kaya traumatized yung bata at takot parang si Saki. Ha? Pero seryoso, Ano, hindi ko gets yun. Call out ba yun kay Zaki? Saki o Zaki? Hindi ko alam kung si Zaki, parang kino-call out niya si Zaki. tapos pagka pinapalo nyo yung gamit stick pang hockey, kaya traumatized yung bata at takot parang si Saki. Pero seryoso, yung si Shay, lagi yung nakagabay. Pina-insurance niya yung bata talagang mapagbigay para kumita siya ng pera pag maagang namatay. Pero seryoso, baka pagod na rin yung bata. Yo, Oh, shit. pero sige, baka pagod na rin yung bata. Yo, mas mahaba pa yung buhay sa kanya ng mga Shih Tzu. Wala nang kahit konting hope kasi tumor yung major issue. So when she's dying at ICU, here's the final tip I give you. Yung gamitin mong pamunas mo ng luha, dun yung sobra niyang brain tissue. Tsura ni Shay. hindi na naka-defense mode si Shay. Hindi na naka-battle mode. Parang binaba niya na yung guard niya. Naboboard na siya sa laban na to. Hindi na siya yung parang fight mode. Parang, oh shit, alam ko na napanalo ako dito. Parang ganun eh. Parang ganun yung itsura ni Shay dito. Parang i-spit ko na lang tong rounds ko para performance of the night. Di ba ganyan yung gusto mo? Sa battle dapat walang rule. Doon sa anak ni Pukuda, ganyang ginamit mo na tool. Kaya lahat ng panlalait ko sa'yo na sinasabi dapat mo ring ma-endure. Kung tingin mo kaya mo akong ilagay sa ataul, wag ka masyadong pakasure. Madami pa akong nireserba dito na pambardagulin na matekiwados ko lahat ng bullet nakapool. Lahat rekta yan sa pool hanggang magkulay kang asul na parang kulay lang ng pinsan mong si Ayo Kobayashi pagkatapos mamatay kasi sakit niya walang cure. Sabi nila, yung stilo ko, ikaw may-ari ng ganito. Kaya ako puro talo dati, kakagaya ko sa'yo. Pero di na para itanggi kung ginagaya ko ba to, kasi kagaya mo lang dati kahit puro mga talo, magcha-champion din ako. Ayun, nagkapalit sila ng ang haba ng
Si Bagsik naman ngayon parang naging mahaba mag-setup, eh. I mean may ano siya, may pinipilit niya mag-ano, punchline salad or ano, mahabang rhyme scheme na sunod-sunod yung punches. Pero hindi gano'n kasi kalakas yung tama, eh. Walang masyadong haymaker, walang masyadong moments. Tapos hindi rin nakatulong yung ano, yung mga slip-ups niya, yung ilang stumbles niya. Yeah, round 1, Shei. Knockout round. Wala eh, ang layo eh. Parang tinry ni Bagsik siguro umubra yung mga metaphor and shit. Pero hindi siya gan kumonekta. Walang climax yung round. Yun. Sorry. Pero round 1, Shei. Fake news peddler talaga. Sana nabatid nyo na ngayon. Ayu Kobayashi, pinsan ko, bobo, kapatid ko yun. Ano ba naman Oh to? my gosh. Yung pag nagbanggit ng personals, talagang ang bobo. Sakto binanggit yung kapatid kong nasa Japan kasi yung round mo nakakaantok, yo. Kaya May nagano comment, balitang hip-hop, EJ Power humina ang dark. Sige, sabi mo eh. Opinion mo yan. dito, Bagsik. Alam mo, nung round 1 mo kay Cygnus, bilib na sana ako sa'yo. Kasi inamin niya na dati puro siya imbento, pero magsispit na daw ng totoo. Kaso sa sumunod na mga linya, aking napagtanto, sinungaling talaga to. Sabi ba naman, ito ang comeback ng idol nyo. Lo, idol? Ulol, wala may idol sa'yo. Ano a-idolin sa'yo? Rhyme scheme mong mahaba, parang baba ni Kilan? Mataas na rhyme count, pero meaning wala namang bilang? Palamuti lang, aanhin yan kung... Tangina, alam, nabasa ito yung ano eh. Magaling kay Shea. Nabasa niya agad yung ano, yung style ni Bagsik, which is yun yung ginawa niya ng round 1. na rhyme count, pero meaning wala namang bilang? Mahaba yung rhyme count pero wala namang meaning yung mga pinagsasasabi niya. Which is, ganun yung nangyari sa round 1 ni Bagsik. Ang haba ng rhyme scheme niya pero hindi ganun kalakas tumatama yung landing. Ang galing, magaling. Parang dinadissect niya rin yung ano, yung style ni Bagsik dito. Ano a-idolin sa'yo? Rhyme scheme mong mahaba, parang baba ni Kilan? Mataas na rhyme count, pero meaning wala namang bilang? Palamuti lang, aanhin yan kung fake dinudura mo. Reality at sinasabi, dapat ang tinutugma mo. Kasi laban niya kay... Sino ba yun? C9, hindi. Yung isa pa. Sino yun? Letter C din. Sequence. Kasi laban niya kay Sequence. Hindi daw. Tangina, no? Mga walang kwentang MC kasi, hindi ko maalala. Laban niya kay Sequence. Hindi daw siya handa. Pero si Serdeo andon. Ginawa niyang taga-abot ng props. Tapos pareho silang nakabarong. Merong... Panood ko yung laban na yun, nakabarong si Serdeo tsaka hindi ko siya napanood ng buo pero parang nakita ko lang mga highlights. Nakabarong si Serdeo tsaka si Bagsik. Tapos parang may hawak na picture si Serdeo habang nag-spit si Bagsik. Ewan ko ano yung doon, yung dahilan ba't nila ginawa yan. O gimmick lang talaga nila. Ginawa niyang taga-abot ng props. Tapos pareho silang nakabarong. Merong family picture. Tarp. Abo ng tita. Partida. Hindi pa handa yan. Nagbarong lang siya sa laban kasi paglalamayan. Kasi kahit desperado galawan, hindi pa rin nanalo. Kahit ang daming binitbit, walang binatbat si Gago. Sabay sisi kay Deo. Yung timing niya kasi, hindi niya kabisa. Puta, binakapan ka na, binackstab mo pa. Siya ang nag-direct. When he got wrecked, nagre-reklamo.
Alam mo yung cons nung plano kay sequence, tanggapin mo consequence ng ginawa mo. Yung nagbigay sa'yo ng props, didis mo, wak bilang tao, wak bilang MC. Wala na ngang bilang at abilidad, wala pang accountability. Sabay nagfe-flex pa sa battle na mayaman kaysa malakas negosyo nila. Pagkatapos naman ng laban, bilhin na kayo chili garlic, 35 pesos isa. Walang masama. Pero battle rap eh. Nakakanipis siya ng aura. Tangina mo, di ka na nga makaspit ng quotable, nag-iisip ka pa ng quota. Paborito na itong nilalait, pamilya, pera, trabaho ng kalaban. O anong mapiling matapat sa taong di mo kayang yabangan? Balita ko, call center agent daw ang hayop na yan. 2 taon mong sahod, isang laban ko lang. Sabi kay Batas, nasira kasi laptop ko, kaya 2 years akong di nakagawa ng kanta. Ay, wala kang PC? Pampiso net, papalitan mong barya. Oh, shit. Mura lang MacBook Nasa... Sorry guys, yung presyo di ko alam. Nung bumalik kasi ko, yung presyo di ko tinignan. Tangina, grabe mag-aura farming si ano dito. Si Shay, ibang klase. Veteran's move talaga yung ginagawa niya. Pinapakita niya yung... pinapakita niya yung kaibahan ng level nila ni Bagsik. Which is sobrang epektibo. Sobrang convincing. Yun. Anyari, kala ko ba dami kang pera sa bangko? Wala kang cash? How about credit card? Yung credit card mo, limitado? Sobrang talunan, daig din ng mga adik sa kanto. Buti sila para sa pangarap, benta, pati gamit sa lababo. Ito puro dahilan lagi kada nadedehado. Hindi mahal yung laptop, di mo lang mahal ginagawa mo. Kaya pag nagmamataas to, puta, pilit na pilit. Tangina mo, wag kang elitista, hindi ka elite. Ano kala mo sa dream match, mananalo ka sa dream match mo? Managinip ka dyan. Hindi ka mahirap kalaban, mahirap ka lang. Pero may business daw yan. For your information, Google Map nyo yung location, JM8 Metal Fabrication. Hindi yung gasoline station, yung nagpinta nga ata. Dun sa Blue na Yero, andun yung Bagchik. Yung kainang ng gigitata. Tangina, nagtitinda ka ng pagkain sa loob ng pagawaan ng bakal. Legit ba? Legit ba yun, guys? Alam ko may mga negosyo si Bagsik kasi parang HRM yung yung kurso ni Bagsik kasi magka-friends kami sa Instagram, so nakikita ko minsan mga story niya. Pero di ko alam kung legit ba talaga sa loob ng bakalan yung restaurant niya o karinderya niya. Pagawaan ng bakal. Titinda ka ng pagkain sa loob ng pagawaan ng bakal. Langya ka? Ano yung chicken mo? Hindi lang rich in protein, may iron pang kasama. Kaya pala yung presyo, steel. At according sa nakataste pati lasa, hindi na nahiya. Sa bagay, sanay nga pala yan maghain ng fabricated na bara. May battle daw siya kay Looney. Sabi kay Manda, sila'y nag-battle nga ba? Wala akong maalala. Versus Apex, hindi daw tumodo. Hindi 100%. Pero nung battle, sisiguraduhin ko ako mananalo. Bagsik, ayusin mo naman yung kwento. Kasi nag-try out ka ng 3 beses. Ew, kahit ang haba ng pila. So you're saying, nagpakahirap kang pumasok para i-take for granted yung liga? Pati tiwala ni Enigma? So hindi ka pala professional. Pinangarap mo to ng matagal. Ano yung 12 mong talo? Intentional? Pero kahit tumodo ka ngayon, resulta di magbabago. Mananalo ka lang sa akin sa paramihan ng talo. At since magpapalusot lang din, unahan ko na ang batang to. Hindi mo kasalanan na matalo. Shay, kalaban mo. Pure dominance, pure aura farming.
nakuha agad lahat ni Shay yun. Kahit yung aura farming niya pa lang eh. Doon, nalalaman na si Bagsik doon. Siguro bonus na lang yung mga angles niya na ano na nilagay sa round na yun. Pero yeah, sobrang overpowered. Kitang-kita yung ano yung kaibahan. Knowing na naka 5 minutes dito si Shay pero hindi ko naramdaman yung haba nun dahil sobrang entertaining, sobrang effective ng ginagawa niya. Unlike kay Bagsik kanina na naka 4 minutes pero tangina naramdaman ko yung haba dahil naghahanap ako ng moment sa round niya pero walang dumating. Alam mo yun, walang nangyaring ano magic sa round niya. Unlike dito ay Shay, ang daming alam mo yun, ang dami niyang pinakita sa rounds na to. Sa round 2. Tingnan natin round 2 ni Bagsik. Game! Yo! Yo, game! Sa Angat na konti. Angat konti. Yo! Sa pinakita mo ngayon, masasabi ko, lupit. Buti kahit galing injury, marunong ka pa rin humit. Parang si Tyson Fury lang na veteranong bumalik. Nag-aasam pa na mag-champion yan ulit pero bagsak yan sa sahig kasi kalaban mo usik. Yun na ba? Yung sinasabi niyong kasing lakas ng hydrogen na madalas kong nababasa dun sa news at article, kahit galing pa sa hell, nag-aapoy mo na papel, punong-puno tong gasolina, babalik kita sa shell. Yung balang-alang ng sundalo, di mo kayang salagin. Nagkamali ka ng sulpot, nakakalimot ka pa atang nasa gera ka pa, sir. Kaya yung crosser priniper, na parang malapa ni sir. Kapag si mata yung lumitaw, may nakatutok na barel. Raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber. Raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber. Kahit ilang diameter, tumatagos to sa pader. Tatadteren sabay ibabaon sa lupa. Ang patuan massacre. Ibabalik ko na sa'yo yung hiniram ko na steel. Naka 1 minute na si Bagsik. 1 minute and 14 seconds. Pero wala pa rin reaction time. Grabe naman kayo kay Bagsik. Anong problema yung kay Bagsik? Ang patuan massacre. Ibabalik ko na sa'yo yung hiniram ko na estilo. Mas matalas na ngayon yung pantatara kong kutsilyo. Nung ako yung gumagamit, lalo yung naging pulido. Di ba kahit sa dilem, mas delikado yung anino? Kaso lang, lugi ako kung sa reaction lang babase. Lalo pag yung mga crowd ngayong gabi, hindi balanse. Siyempre, mas papaboran pag mas sikat yung nagsasabi kahit na gamit na dati yung gamitin mong atake. Alam kong papanatan mo ako ng rape na angle. Matagal na kitang basa. Ang kapal din ng mukha mo para dyan mag-akusa. Ni wala kang ebidensyang mapakita na dala. Para ka lang nagsusulat gamit yung lapis na walang tasa. Kaya ngayon alam ko na kung ba't hindi mo napasa yung bar exam mo at lisensya sa pag-aabugasya. Kasi mas piniling maging rapper para maging popular. Kaso lang ganun pa rin mapa-examan o sa battle niya bagsak pa rin sa bar. Ako yung pinakamahirap mo na subject, sa akin di ka tatagal. Hindi tapos nung college, ngayon alam ko na kung ba't wala ka sa aral. Di ba sabi mo kay Abral Medyo talaga, medyo, ewan ko. Hindi ma-epekto yung mga angulo. Kahit yung mga angles na gamit ni Bagsik, parang, diba, aral. Ayun sa aral na ano, na, inabat masasali si Shay doon eh. Oo, circle siya ni Looney, pero, hindi siya hindi siya kasali dun sa alam mo yun sa circle nila Ron Henley nila Apex nila Abra. Tropa niya si Looney pero hindi siya yung nasa inner circle ni Looney. Kaya ba't masasali siya sa aral? Alam ko na kung ba't wala ka sa aral. Di ba sabi mo kay Abra lately lalo siyang naging sablay? Yung buhay niya lalong nasira after when his mother died. Pero aminin mo yung totoo, naiinggit ka deep inside. Cause your mother is still alive. Pero para sa kanya, matagal na siyang patay. Ano pangalan niya? Mami Luisa? Hello po, Mami Luisa. Kumusta po dyan siya? Nagka 2 seconds na reaction si Bagsik. Kumusta po dyan sa Japan? Yung anak niyo pong si Shay, dinis kayo sa kanta niyan.
Sabi niya sa pagrarap, huwag yun na siyang pakialaman. Pasensya na, hindi niya lang kayo naiintindihan. Yung mga hirap niyo at pagod, di naman niya yun alam. Basta mag-ingat kayo dyan, magpalakas ng katawan. Kumain sa tama ng oras, huwag niyong kakaligtaan. Salamat po sa padala at gagamitin ko lahat yun sa mabuting paraan. Pagbubutihan ko palalo para di niyo na kailangan magtrabaho sa Japan. Ganyan din sasabihin mo kung matinong anak ka lang. Kaso hindi. Mas pinipiling magreklamo ni Ungas. Kaya nasipa yan sa college kasi nga wala yang class. Yung frustration niya sa buhay sa kanta nilalabas. Kung sa bagay, pag tumira ka ng nanay, papasa ka sa batas. Natutuwa kaya sa'yo, si Lolo Alan Alcala. Mula pa lang nung pagkabata, yun na yung kasama niya. Kaso lang paasa ka. Doon sa kurso mo na lo, hindi ka pala papasa. Kaya yung puso inatake, sobrang pagkadismaya. Ayun si Lolo Alan niya, ngayon tuloy ala na siya. Kasi puro kadota. Kaso lang yung lolo mo wala siyang aegis na suot. Buti pa doon pwedeng i-long game, bakit buhay niya na short? Hindi na yon mare-reset kahit pa may refresher orb. Nagro-roshan ka pa noon, di mo alam yung lolo mo, ayun, kinuha na ni Lord. Kaka-computer niya sa kwarto, hindi niya napansin. Puro Dota tong si Gago, laging inuuna stream. Kaya nga dapat di na yan nabiyayaan ng supling kasi baka magaya lang din sa anak ni Kuya Kim. Di ba yan yung dahilan kung ba't ang dami mong complain? Galit ka dun sa nanay mo kasi iniwan niya kayo para yung needs mo masustain. Tapos ganun din gagawin mo sa anak mo na si Cray. Tingin mo ba sa pagbababad mo sa games ngayon, hindi kayo the same? Tapos parang kanina. Nag-comment ang haba doon. Gago, Aish. Shoutout Snail Yulin. Ang haba naman ads mo ko is 6 minutes. Ipagyayabang mo na successful ka. Bakit? Kasi ikaw yung mas mayaman. Madaming uri ng success, magkaiba tayo ng timbangan. Ako kahit galing sa trabaho, yung anak ko nagagawa kong alagaan. Eh ikaw pag yung anak mo umiyak, nilalaglag mo sa hagdanan. Papanood ko sa kanya mga baklang naglalaplapan. Parang si Shaboy at Sirdeo. Para tuluyan siya ng mabaliw na parang si Claudine Barreto. Kahit na humihinga, buhay ko siyang isisimento. Para merong kalaro si Ayo Kobayashi dun sa may impyerno. Yo! Ano, magpapanggap ka na? Bigla kang gaganti kunyari. Pero di mo inaayos yung basura mong ugali. Alam kong babalik mo yan at kahit at payo lang din kung sakali, huwag ka ditong mag-rebat dun sa anak mo ka bumawi. Yun, natapos din yung ads. Joke lang. Tropa yun si Bagsik, tropa. Pero yun, inaramdam ko yung haba ng round niya. Wala. Knowing na 6 minutes with 12-second reaction, parang doon pa lang alam mo na Di ko alam yung, parang awa na nga lang to, yung 12 minutes tuloy. Yung 12 seconds na reaction. Oh my gosh. "12 seconds na reaction sa 6-minute na round. Tangina, sobrang lala nun, parang narusahan mo yung mga nanonood. Si Shay. Ako'y naawa kay Shay eh. Pero yun, doon pa lang kita na agad yung ineffectivity ng round ni Bagsik. Ibig sabihin wala siyang moment. 12 seconds na reaction time sa 6 minutes na round. Wala, sobrang wala siyang nagawa ng moment. Yun. To Shay. Sobrang sobrang mismatch ng laban na to.
rebat dun sa anak mo ka bumawi. Sumabog pala 6-0. Nag-reference pa ng Dota. Ano sabi niya? Aegis? Aba, bobo talaga yun eh. Talaga yun, no? Anong Aegis? Aegis, tanga. Ano ba naman yan, yung mga English? English ka pa kasi. Hindi mo naman kayang i-pronounce na maayos. Alam mo, buong round mo, habang nakikinig ako, magre-rebat ba ako? Tangina, kailan ba ito matatapos? Ay, nako, bagsik. Tignan mo, oh. Naantok na sila, oh. Ang ina ka. Anyway, sabi nito sa podcast, ako daw sana GOAT niya. Kaso, tinalo ako ni EJ Power. Oy. Oh, sino nagsabi? Yung mga tinalo ko sa isa buhay ng mga huradong squatter? Sino? Yung isang judge na binasa yung laban kung sino mas dark? Si Plasman Tanga? O si Shernan na insecure sa mga taong mas maganda kutis sa kanya? Oh. Sino? Paanong talo? Kung pagkatapos ng laban, pangalan ko sigaw ng tao kasi nakita nila na mas may honor pa ako kaysa sa sundalo. Paanong talo? Kung pinangako ko sa sariling di ko dadamay anak niyang bago at kahit dinamay sa akin, di ako gumante. Hindi madali pero nagawa ko. So paanong talo? Sige, ikaw na panalo. Pabito na natin kay Enigma. Sige, si Shay na panalo. Porket pigil para sa'yo, nanghina na ako. Tandaan mo, mas madali magpalipad kaysa magpahinto ng eroplano. Aking pagiging kontrolado bilang fanboy, ikatuwa mo. Hindi ako naging maamo. Yung demonyo sa loob, ako na yung amo. Hindi ka makarelate, palibasa, immature ka pa. Parang batang ni-rape mo noon. Ano gusto mo? Bumaba ako sa level ni EJ? Anak mong babae, rapin ko ngayon? Fuck that. Di ako gaya niyong mga desperadong tanga. Saka, andyan ka naman ng tatay niyang rapist na gagawa nun sa kanya. College days nagkakaso sa tondo ng molestya ng bata. Yung 12 years old, kinantot ng walang... In a 1 minute. 1 minute and 50 seconds. 24 seconds na reaction time si Shay. Kumpara sa 6 minute round na may 12. Doble na agad. Doon pa lang eh. Wala nang mahabang paliwanag kung sino panalo sa laban na to. Konsensya o awa. Sa hirap ng buhay, yung kabila nakipag-areglo na lang. Sila naman dahil sa hiya. Legit kaya tong rape case ni Bagsik o angle lang talaga sa kanya? Alam ko kasi ang nag-initiate ng angle na yan si Vitrum kasi parang siya yung parang isa sa mga early na nakalaban ni Bagsik sa flip top nung quarantine days, si Vitrum. At alam ko siya yung nag-open ng topic na to dahil nga naging magkalaban sila. Siya yung nag-initiate ng angle na to. Tapos napalawak yung angle na to about kay Bagsik dahil ginamit din sa kanya ni Apex, which is sobrang big name yun. Tas ganun yung gagamiting angle sa'yo. Magiging talaga, parang didikit na talaga sa'yo yung angle na yun. And yun nga, ngayon na to, ginagamit ni Shay sa kanya. Tingnan natin. Sa hirap ng buhay, yung kabila nakipag-areglo na lang. Sila naman dahil sa hiya, lumipat ng Bulacan. Putya, may something in common pala si Apex at Bagsik. Parehong nagpumilit pumasok pagdating sa loob na patalsik. Ngayon, congrats, may anak ka na. Babae pa talaga. Pero sabi ng iba, karma. Pero bata, babae, blessing yun sa kanya. Kasi kahit marinig siya magsabi ng who's your daddy, walang magtataka. Playtime lang maiisip ni mami, kinakantot niya na pala. Ano pangalan ng baby girl mo? Max, hindi ba? Ano yan, pag walang nakatingin, dinadagdagan ng Viva? Pag umiiyak siya, anong pacifier? Burat mo? Pag inaantok, ano yung lalabay? Buksan mo, papasukin ako. Oh, shit.
I love you, Max. Tara, makipag-make love ka sa akin. Come, kiss mo itlog ko. Alam mo, diyan ka galing. You came from my cum and this is where my cum comes from. I'm coming. Hindi, ito'y possibilities lamang. Di nat... Ito'y possibilities lamang. Di natin nalalaman ang mga kaganapan sa kanyang tahanan. Pero may rape siyang kaso. Nakatatlong tryout si Gago. Dun pa lang alam nyo ng hilig niya nang ipilit sarili sa ibang tao. Ang ganda. Nakonekta niya sa sa rap career ni Bagsik na, yun nga, 2 beses nag-try out si Bagsik eh. Parang, ang ganda nun. Parang pinipilit mo lagi. Pinipilit mo ipasok sarili mo. Di lang yan, marami pang halimbawang alanganin. Pero sapat na yan upang bigyan asawa niya ng warning. Ma'am, ang greatest predictor ng future behavior ay ang past behavior natin. And the math is mathing. Bantayan mo anak nyo, posible niyang gasain. Oh, ganyan umanggel. Real talk. May purpose na maganda. Yeah, Oh, greater pag-uwi- purpose. Greater purpose. Yan mamaya, magpa-practice din yan sumilip ng butas sa puki ng anak niya. Di ba? Ano? Di ba? Ganyan gusto mo? Kasi saktan daw ang kalaban ang goal neto. Alam mo kung ano masakit? Yung mahambing sa'yo, tarantado, wala tayong pagkakapareho. Nagbubukas ka lang ng Facebook, tas gagawan mo ng kwento. Nagbubukas ako ng isip, kada may nakakadwelo. Bawat sinasabi, may purpose, bagay na wala ka. Puro ka lang bla 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 pamilya, bla 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 asawa. Kahit may ibang way, yun ang favorite niyang ruta. Same shit yung name, may edit lang po niya. Plain, basic, the creative, basura. So, paano niyang estilo mo kay Shay nakuha? Eh, Ganda ang tangin ang rhyme. personals yan. Generic ang puta. Ganda ng rhyme scheme niya dun ah. Ewan ko ba kay Looney, ba't pinag-break it down ka pa? Loons, nag-expect ka ng magandang input sa walang output na maganda? Buti na lang yung episode, nakakatawa. Eh di, magkatabi sila. Sabi ni Looney, hindi naman pagalingan maging chismoso sa battle rap eh. Gago yung tenga ni Bagsik na mula. Inamin niya rin dun sa episode na nasasaktan siya pag may pambabas na nababasa. Kaka-personals, pati comments, pine-personal na ni Gaga. Aw, guys, please, mas i-bash nyo pa sana. Yung hate comment na may pinakamaraming like dito sa video, may 10,000, make sure may Gcash number na kasama. Magkukupal-kupal ka pag ikaw kinupal, magngangawa ka. Ako, mga komentong negatibo, binabasa sa streams ko na nakangiti o nakatawa. Kaya paano ko naging tamod tong iyaking to? Tangina mo, di kita kinikilala. Kahit magpaka-shady ka pa, mula persona, personals, estilo ng mga bara. Si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. Top tier performance kay Shay. Props. Solid. Wala. Iba yung level. Overpowered. Overkill masyado. Yo! Last! Game! Yo! Game! Alam ko na yung chance akong manalo dito, katiting. Kasi yung gamit mong armas, nagiging mas effective yan kung sa akin mo yan gagawin. Tanging ako yung pinaka-eksakto mo na makaboxing ngayong comeback mo sa ring. Pero pumapalag pa rin kahit sumasalong sa pack, hindi ka papalagpasin. Gago yung mga gago si Poison nung nag-walk out to. Si Poison to eh oh. Gago to. Nagsisi-walk outan yung mga tao. Ay, nagpunta. Kahit mukha, magbusarado kahit... Huli si Poison. Pumapalag pa rin kahit Tingnan mo. sumasalong sa pack, hindi ka Malis, oh. papalagpasin. Kahit...
Kahit mukha, bugbog sarado, kahit Ayan, bumabounce na na sila. matalo pa ako, kaya ko yung tanggapin. Pero kapag ako nanalo kahit na si Marco Lacson, sigurado na lang paso, di malabo na mag-champion to ng Ahon 17. Wait lang. Wala na, umaalis na yung mga tao. Yo! Damn. Kaso lang, ngayon sa round 3, sobrang hirap mag-isip. Yung sulat ko, hinabol ko na lang din to nung last minute. Muntikan na akong maubusang mga barang pandidis. Buti na lang nag-post ka pa sa FB ng Family Pic. Pinapakita niya sa taong sobrang buti niya na daddy. Palagi yang nagsisimba para yung blessings daw dumami. Imbes gumimik at magparty, pupunta ng Bible study dahil doon niya nakilala yung kabit niya na si Yancy. Ganyan diskarte nun ni Plasma sa mahabang panahon. Akala nila crowd reaction. Yung naririnig, mga nag-uusap na lang na tao yun eh. Dahil para lang yun sa babae, wala na yung ibang rason. Tingin niya pag nagsisimba, bumabait sa pagganon. Pero manyakis din naman, parang si Alvin Aragon. Ganun pa. Napansin ko rin, pinipilit na paangasin ni Bagsik yung boses niya pero hindi. Yun talaga yung natural na boses ni Bagsik eh. Parang, ayan, pinanganak ka na ganyan eh, alam mo yun. Ang pinakamagandang gawin ni Bagsik dyan, gamitin niya sa tamang style na babagay sa boses niya. Sa persona niya. Hindi, yung persona niya, yung karakter niya, pwede niya maiba yun eh. Pwede niyang ibahin. Naakma na kung ano yung saan maganda gamitin yung boses niya. Tama yung sinabi ni Shay kaninang round 1. Alam ko na mali sa boses mo, hindi mo sa tama ginagamit. Which is na-apply nga dito sa alam mo yun, ang angas nung nung material niya. Pero dahil nga sa boses niya ganyan. Pagka boses kiki, pero ayun, hindi nagiging convincing yung dating. Dahil nga, ganyan, alam mo yun, hindi maangas pakinggan yung boses niya. Pero dito pinipili niya, pero hindi talaga eh. Yan, feeling ko yan na talaga yung natural na na boses ni Bagsik. Pinanganak na siyang ganyan talaga. Wala yung tipo mo. Yo, Alvin Aragon. Kaso lang, tangina, ang lala ang puta. Parang menopause na byuda. Pagtingin ko sa itsura, kamukha siya ni Luxuria. Ganun pala yung tipo mo. Yung medyo tsabing katawan. Yung problema mo, pwedeng gawan ng paraan. Shoutout sa mga nanonood. Naghahanap pa ng laman, may asawa ka naman, di ba? Ganyan din yung itsura pag Jobless na mga ginulpi mo bagong si pasok. Ann. Yes sir, yes sir. Yo, Speed move, tama na please. yung biruan. Gusto mo na seryosohan? Yung linya ko na personalan na, hindi ko na kailangan yan. Sa mga susunod na linya, lalo kang masasaktan. Mag-usap tayo, di na parang magkalaban, bilang tagahanga lang. Yo, tingin nyo ba, di ko deserve makapalitan to ng linya? T20 nung taga Manila. Doon sa laban mo kay Six? Pero di ba yung PSP galing money laundering? 3 minutes. In-skip ko na to 3 minutes. 4 seconds pa rin yung yung reaction time niya as in. Utang inamunti yung tao dito, banda dito. Yung mga nagsi-bounce na, yung mga nasa SVIP. Shoutouts nga pala doon sa nanalo. Nagpa-giveaway ako para dito sa second side 15. Solid na experience daw. Na-enjoy niya naman. Yeah. Bakit ka nakasuporta? Bakit ka nakasuporta sa sistema ng gobyerno, kunyari pang nagpro-protesta? Pero nung ninanakaw na yung mga matchup nun sa flip, Ito may nag-comment. Ba't si Tipsy kahit matamlay yung delivery, meron pa rin dating? Yung sinasabi ko,
nagagamit ni Tipsy D yung boses niya sa tamang ano eh, sa tamang style, tamang persona, tamang karakter. Hindi nagmamaangas si Tipsy sa battle eh. Para siyang ano eh, laid back, chill guy type shit. Hindi siya yung ano, yung, alam mo yung gangster type shit na ano, na battle rapper. Yung style ni Tipsy chill, laid back. Kaya bagay yung boses niya, alam mo yun? Hindi siya nagpupumilit, alam mo yun? Kaya pinakamagandang ano to na comment na nabasa ko. Yun nga. Tsaka yung ano, yung charisma din ni Tipsy D, kakaiba. Kaya siguro natanggap siya ng tao kahit ganun yung boses niya. Yun. Tap ni hindi man lang kinontra. Panay po na sa EJK. Keso ganyan, keso ganyan. Ay, napindot. O ngayon, andyan sa nung napindot? pinapatay na yung bumuhay sa karir mo. Di ba dinis nito si Pooch para yung hip-hop i-defend? Bakit daw di magpunta pagka sa flip-top yung event? Bakit daw di magpunta kapag sa flip-top yung event? Tingin niya doon, bakit daw di magpunta kapag sa flip-top yung event? Feeling ko nawawalan. Ito, paulit-ulit na si Bagsik dito. Feeling ko nawawalan na siya ng kumpiyansa dito dahil una sa lahat, feeling ko napansin niya na nagsisialisa na yung tao at parang wala nang nakikinig sa round niya. Damn, I feel bad for Bagsik. Hindi man lang daw sumuporta yung tingin niya doon, krimen. Pero kahit isang beses nga sa Motus, FRBL, sa Pulo, at saka Raplies, di ka pa naka-attend. Ang dami mong binabatikos. Pero pag yung mga Marcos na, dinedepensahan. Kasi yung betting site casino nila prinotektahan. Nangihikayat magsugal kahit na aware ka dyan. Yung mga nagre-register sa'yo, hindi naman nila yan alam. Nagagawa pang manlamang at sikmuraing sa anak na ipakain perang galing lang sa scam. Yo, bilang fan, sa kwento mo, ako tatapos ng buod. Mananatili mo pa rin naman akong tagasunod. Kaso yung pinag-iba ngayon, ako yung lulusot. Kung paano ba ako magkampiyon? Sige lang, sa susunod. Sorry, puta. Feeling ko nababad trip si Shay. Sorry, puta. Second side 15, Shay versus Bagsik. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At maraming salamat ulit sa inyo lahat. Ang boto ng Orado, 5-0. Advancing sa buhay. Mag-iayos tayo lahat para kay Shay. Easy money kay Shay. Easy money. All 3 rounds Shay yun. Yun. Nakakaano lang. Nakapanghinayang lang dahil ang lakas ng material dito ni Shay. Ang ganda ng ng transition niya mula sa yung mga ayun nga tol sa battle namin tsaka sa battle niya ay 6 threat na lumilipas yung 12 lines na walang masyadong sumasapak. Unlike dito, make sure niya na for every 4 lines may malakas na punchline na dumadapo. Yun lang. Tas nakapanghinaya lang na dito lumabas yung A-game na siya sa gantong klaseng kalaban na hindi parang mali yung strategiya ni Bagsik. Ayun, hindi ko alam eh. Dalawang pioneer na yung nakalaban ni Bagsik eh. Nakalaban niya na si Apex, nakalaban niya na si Shay, nakalaban niya na si GL sa Royal Rumble pero wala eh. Alam mo yun, parang sayang yung paghanda ni Shay dito eh. Kung sana Shay, kung sa kung sa battle natin ganyan yung strategy mo, ganyan sa battle namin, di sana, di ba? Nakakuha ka kahit isang boto. Pero hindi. Yun. Pero yun, props kay Shay. Congrats kay Shay. Good luck sa second round ng tournament. Iba yung feeling ko ito yung pinaka 1,000 aura na Shay. Pinaka effective na Shay na napanood ko.
kumpara dun sa laban niya kay Fukuda tsaka laban niya sa ano, sa 2x2 ng Luni Abra. Iba-iba 'to, parang, todo na, pero alam mong nagbigay siya ng ano, ng kwarto para mas may ilakas pa siya sa mga susunod na round. Alam ko may mas itotodo pa 'tong, gan'tong style ni Shea. Dahil nga tournament 'to, feeling ko hindi pa 'to yung ano niya, yung 100% niya, pero yun nga, busog na agad sa pinakita niya, parang alam mo yun. Puwede ring ano, nagmukha talaga siyang dominant dahil nga ayun, ganun yung kalaban niya, ganun yung pinakita ng kalaban niya. Yun, yun. Congrats kay Shea. Yun natin ano, Yung bagsak na pasensya na sobrang kalat ng judges explanation. Babawian natin yan. Susunod. Shoutout sa asawa ko, shoutout kay Cray. Sorry minsan, hindi nakikapaglaro sa'yo si Daddy kasi nagpe-prepare sa battle. Pero Kanino ka mas nahirapan? May nagtanong, kanino daw mas nahirapan, kay Vitrom o kay Shea? Feeling ko pares lang ng difficulty. Mas gusto ko lang yung material ko kay Shea. Mas excited akong spit yon, yung material ko kay Shea. Mas na-enjoy ko practicein. Yun. love you, Nak. This is for you. Asawa ko, love you. Yo, mukha pala sa Topper. Binoto ko malinaw na malinaw kay Shea yun. Lalong-lalo na yung... Good luck nga pala. Shoutouts nga pala kay Topher. Good luck sa laban niya sa July 4. Laban nila ni Kairam. Excited ako mapanood na ulit siya sa sa 1-on-1. Yeah. round 3 niya. Sa round 2, medyo sumasabay pa si Bagsik. Shut the fuck up. Sumasabay. Parang ni Shea doon. At Panginoon, sa sakit ng mga sinabi ni Shea. Kaya yun, Shea ako. Yo, ako nga pala si Quickly, binoto ko all 3 rounds si Shea, prop sa'yo Bagsik. Sobrang solid ni Shea, pre. Kitang-kita nyo naman yung lahat, pare. Yo, Surhenyo, siyempre kitang-kita naman Shea yun, napaka-classic na Shea. Parang walang pinagbago, actually mas lumakas pa nga ata siya, hindi ko alam. Pero Shea yun, kitang-kita naman. Shea levels. Shea levels. Dumaan na lang eh. Pero Shea yun, kitang-kita naman. Shea levels. Hey guys, Shea. Yun guys, sayang nang hinayan ako sa effort ni Shea dito sa battle na to. At dito siya nag-trippings eh. Pero yun, salamat kay Shea sa magandang performance na pinakita niya. Sobrang busog yun. Yun, good luck sa susunod na stage ng tournament. Excited ako mapanood yan. And yun, kung umabot kayo sa punto ng video na to, yun, subscribe na lang kayo sa channel ko. Pa-like na rin tong video na to. Comment kayo kung anong tingin nyo sa laban na to. Yun, maraming salamat sa inyong lahat. Shout out ulit sa High Minds. And yeah, ingat lahat and God bless.